pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at kayo na naman po ay nakikinig ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito po ay ang ating FEBC Radio. Aba, siyempre naman po dito sa Kamaynilaan, tayo po ay naririnig sa 702 DZAS. Kaya magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa Bacolod naman, 1233 DYVS. Dyan naman sa South Cotabato sa 1062 DXKI. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre dyan din sa Santiago Isabela over 1143 DZMR. At sa ating mga kaibigan naman dyan sa Cagayan de Oro sa 103.3 FM, The New J Radio. Magandang umaga po sa inyo. At sa Quezon, Palawan, siyempre sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. Siyempre naman naririnig din tayo all over the world sa febc.ph at sa pamamagitan ng FB live na tinatawag natin, FEBC Radio. Siyempre, ganun din po, meron na tayong app ngayon, yung FEBC PH Stream. Abay, kung wala pa po kayo niyan, mag-download na po kayo sa Google Play ng FEBC Stream, para naman po marinig nyo na kami. At alam nyo naman po dito sa ating palatuntunan ehemplo, kung ito po'y kauna-unahan nyo pa lang na makadalaw sa amin, abay, ang ginagawa po natin dito ay kwentong buhay ng mga taong nagpapakitang gilas ng pagiging Pilipino nila. At sa iba't ibang larangan po tayo. Mayroon pong buhay pamilya, kamakailan nagkaroon po tayo tungkol naman sa sports, yung iba naman tungkol sa relihiyon. Ngayon naman po, kakaiba po dahil gobyerno po tayo ngayon sa pagbibigay-pugay natin kay Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. Siya po ang Camp Krames Anti-Human Trafficking Crusader, parang Batman ito At siya po ngayon ay awardee ng 2019 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Police Officer. Siya po ay isang lisensyadong social worker at may bachelor's degree po ng social work sa St. Paul University sa Tuguegarao City. At advocate po siya ng paggamit ng social working principles, lalong-lalo na po sa pag-handle ng human trafficking cases at mga pagprotekta sa mga kababaihan at sa mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga walang laban, yung tinatawag nating disenfranchised. Siya rin po ang co-author ng Standard Operating Procedures ng manual ng PNP, ng Philippine National Police sa pag-handle po ng trafficking ng mga tao, trafficking ng mga tao natin, yung mga cases, kailangan po yan. At siya rin po ay sinigurado nilang align po ito sa Expanded Anti-Trafficking Persons Act natin. Si Sergeant Agustin ay isa po sa mga unang responders ng Tacloban doon sa Tacloban during Yolanda. Kaya po talagang may puso po siya para sa ating mga kababayan. Kaya nga po hindi lang human trafficking, talagang yung sa social responsibility natin sa pagresponde. At tulad nga po ng sabi ko, siya po ang 2019 Metrobank Foundation recipient ng Outstanding Filipino Police Officer dahil po sa kanyang kontribusyon sa mga communities po na kanyang nahipo at nakaugnayan. Kaya nga po, wag po kayong bibitiw sa ating palatuntunan. Tulad po ng dati, magbibigay pugay po tayo sa mga kapilipino natin tulad ni Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas.
Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang 3 lebel ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pong inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng sabi ko kanina sa simulahin, maganda po ang ating kwentuhan ngayon dahil kasama natin si Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. Isa pong talagang malapit po sa kanyang puso ang paglaban sa human trafficking at gayon din isang awardee ng Metrobank Foundation. Kasama po natin siya. Magandang araw po, Ma'am Marcia. Magandang araw din po, Sir Dan. Yeah. Siguro, Ma'am Marcia, magandang simulan ko po ang ating kwentuhan. Kayo po ba sa inyong pamilya, meron po bang dati ng alagad ng batas na sa pamilya niyo, si Papa o si Mama? Ano po ba ang background ni Ma'am Marcia Agustin? Ako po, Sir, ay tubong Tugigaraw City, Cagayan. Mm-hmm. Sa family namin, sa side ng father ko, actually, yung father ko, 4 silang magkakapatid. Lahat ng may anak po silang alagad ng batas. Oh, wow. So, siguro, yung naunang pumasok sa kapulisan, naging inspiration po namin yon. Kaya halos sa kaming magkakapatid, 3 din po kaming nasa ahensya ng pulisya. Talaga? Yes, May iba-ibang mga departments sa pulisya o ano po ba ang siguro magandang para sa mga tagapakinig natin? Ano bang mga areas ang pwedeng pasukan kung mayroong nag-iisip na gustong pumasok sa pagiging alagad ng batas? Actually po, sir, pwedeng pumasok kahit anong natapos mo sa iyong pag-aaral, basta ikaw ay 4 years degree with eligibility, mapa-criminologist ka man, mapa-education, nurse, lahat ng profession pwede na ngayon pumasok sa police. Okay. And then, saka na lang mai-assign kung anong departamento. Tama po, sir. Kayo po ba, ano pong main department na inyong kinalalagyan ngayon? Sir, pumasok ako sa PNP way back 2002. So, yung pinasukan kong department is Headquarters Support Service. So, yung trabaho doon, member ako ng Escort and Honor Guard. Okay. Pero ako, social worker by profession. So, ngayon, 2002 hanggang 2005, yung trabaho ko, yung nagre-render ng usherette, arrival honor sa mga VIPs or dignitaries na bisita ng kapulisan nung araw na yon. Then, nung time na yon, sabi ko parang
sa akin dahil gusto ko yung maipractice kung ano yung Napag-aralan napag-aralan ko. mo, oo. Sabi ko parang boring. Sabi ko, Tsaka sayang. sayang Oo. naman. So ngayon po, 2005, itong meron pong isang boss ko na nakita ko lang siya. Kumaga, na-meet ko lang siya sa hallway na, ano bang course mo? Bakit dito ka? Dito ko nagbabantay sa gate. Kasi part din yan ng trabaho ng Headquarters Support Service to ensure yung camp security. Okay. So, maliban sa pagre-render ng escort and honor, nagjo-duty kami sa bawat gate ng Camp Krame. Oh, okay. Gate 1, So, gate 2, as part gate of the 3. security detail. Yes po. Oh, okay. Then ngayon, sabi, ano bang course mo? Bakit ka nandito? Lagi kitang nakikita araw-araw dito. Sabi ko, ma'am, licensed social worker po ako. Ito si General Police Brigadier General Yolanda Tanige is a social worker by profession. Okay. So siya yung first woman general sa PNP. So siya yung nagtanong sa akin, ano bang course mo? Social worker, ma'am, license. Hindi ka pwede dyan. Akyat ka sa office ko. Yung time na yun, siya yung head ng Women and Children Concerns Division. So, malapit talaga sa puso niya yun. Tama Oo. po, sir. Sabi ko, women and children, yun yung gusto kong trabaho. Then, nung time na yon, umakyat ako sa kanya, nagbigay na po ako ng ang aking PDS. Okay. Then, start now, sabi niya, dito ka na ma-assign. Okay. So, dun po nag-start yung journey ko since 2005 hanggang present sa Women and Children Protection Okay. Center. Now, itong gusto kong malaman. So, bakit mo kinuhang pag-aaral mo yung social work? Saan nanggaling yon? Nung high school pa lang ako, syempre sabi niya, anong gusto mong kurso pagkatapos ng high school? Ako naman, sa akin siguro, sabi ko gusto kong makisalamuha sa mga tao. Sabi ko, dapat mag-isip ako ng course na yun yung magiging trabaho ko. Yung gustong pumunta sa iba't ibang lugar. Pero yung trabaho na yun, yung yung aking gusto na pupunta sa ibang lugar, yung makatulong. Oh, yung may direct na pakikipagtungo sa mga tao. Oo. Sabi ko, siguro social worker. Sabi ko, social worker, Bachelor of Science in Social Work. Kasi itong trabaho nito, pumupunta ka sa iba't ibang lugar, lalo pag may mga disaster, mga ganyan. Sabi ko, gusto ko yung trabaho na yon, na makakasalamuha mo ang iba't ibang tao na hindi mo rin kilala pero makakatulong ka. So, yun na yun, sabi ko, yun ang gusto kong course na kunin. So, nag-enroll po ako sa Bachelor of Science in Social Work sa St. Paul University ng Tuguegarao. Then, nung time na yon, nung kapag graduate ko, walang board exam sa probinsya. Lahat po ng board exam dito sa Manila, nung 2001. Yes. Sabi ko, pero nung time na yun, syempre galing ako sa mahirap na family, hindi ako nag-enroll for review before board exam. Sabi ko, mag-self-review ako. Pero, napaka-determine ko. Sabi ko, kahit hindi ako mag-review, mag-enroll ng review, pero kaya ko to. Kaya. Yun, maipasa ko to. Then, God is good. Nag-self-review ako, pero lumuwas ako ng Manila. Talagang sabi ko, luluwas ako ng Manila, mag-e-exam ako. Kahit hindi. Pero yung mga kaklase ko, nung college, talagang lumawas ng Manila para mag-review. Muna. At the same time, hindi na sila umuwi hanggang mag-board exam. Pero ako, dumating lang ako dito sa Manila nung malapit examin na. Then, nung time na yon, nandito na ako sa Manila. 3 days ang board exam namin sa MLQU. Okay, Manila. Then, after 3 days, nung nakapasa ng board exam, sabi ko, God is good talaga. Sabi kong ganyan, na kahit hindi ako nag-review, at least pinalad pa rin. Kahit hindi man mataas ang score ko, kahit hanggang sa cut-off, at least pasado pa rin. Pasado pa rin sa passers. Then, nung time na yun, sabi ko nga, sa family namin, may mga pulis na sa family namin. So, sabi ko, dito rin siya naka-assign sa Krame noon sa CIDG. Yung pinakapanganay na pinsan ko sa family, sa side ng tatay ko. Sabi ko, bakit hindi ko itry? Okay? Kasi alam ko, may open na quota sa Camp Krame nung time na yon after nung releasing ng passers. Then sabi ko, meron na akong eligibility. Sabi ko ganyan. Kasi pasado na. Yes, pasado na. Meron na ako. Bakit hindi ko itry? Malay natin, mapasok ako dito sa PNP. Pero kung hindi man, may nag-aabang din sa akin sa province namin na pwede din ako sa
munisipyo ng Municipal Social Welfare and Development. Kasi gusto ko rin maipractice talaga nung after ng board exam ko. Sabi ko, itry ko nga. Sabi ko ganyan. So hindi pa lumapat sa iyo, Ma'am Marcia, na dun sa iyong pagpasok sa kapulisan na mayroong pagkakataon na magamit yung social work, hindi pa? Hindi pa po sumadip sa isip ko. Basta ang pagkakaalam ko, makapasok na sa trabaho. Kasi pag makapasok na ako sa trabaho, makakatulong na ako sa family. Yun yung aking... Pero napakaganda kasi nakahanap ka ng trabaho na malapit din sa puso ng pamilya ninyo. At pagkatapos ngayon nga, nung nakita mo na si General, ay napasok ka naman ngayon sa social work din, in effect, nasa kababaihan at kabataan. Yes po, sir. Tama po. Sabi ko nung napasok na ako sa Women and Children Protection Center, sabi ko, that's the time I will practice my profession. Now, so from that time, that was, sabi mo, 2002. So magmula doon, hindi ka pa umaalis doon sa departamentong yun. Doon ka ngayon na... 2002 ako pumasok sa police service. Then nag-start ang journey ko sa Women and Children 2005. 2005. So 3 years, nag-render muna ako ng service sa mother unit na kung saan pinasukan ko. Then sa PNP naman, kahit quota ka, kahit recruit ka ng iba't ibang department, pwede ka naman lumipat kung alam mong hindi ka na gusto mo naman ng ibang environment, pwede kang lumipat sa ibang department. So hindi ka tali, so pwede. Kasi yun, kadalasan kasi pag iniisip natin, pagka sa kapulisan, kagad either yung nasa street, nasa mga gawain, nasa mga raid, yung pala maraming aspeto ng kapulisan ang pwedeng pasukan ng isang tao. Tama po, sir. Kung engineer ka, meron engineering service. Kung doctor ka, meron kaming health service. Kung halimbawa, marami pong mga department na pwede mo siyang i-apply. Then, hindi naman ibig sabihin na pumasok ka sa department na yan na naka-confine ka lang sa isang department. Pwede ka naman lumipat na kung yung objective is gusto ko matutunan naman itong ibang trabaho. Ngayon dun sa ating napag-usapan kanina, sabi mo nga gustong-gusto mong tumulong. Ikaw ay naging first salvo sa grupo na pumasok sa Tacloban nung nag-Typhoon Yolanda. Ito ba ay pagpasok din ng parang PNP ng Kamaynilaan na pumunta doon para tumulong? Nung Typhoon Yolanda, way back November 2013, marami po kami. Kumbaga nagkaroon ng task force, ang Camp Krami, kasi nga po, nung time na yun, pati yung mga kapulisan sa Tacloban ay apektado din po. So, ang ginawa ng National Headquarters, nag-form ng National Disaster Preparedness Task Force Group. Then, kabilang po ako doon sa 23 na ipinadala 1 week after nung Typhoon Yolanda. Okay. So, sa 23 na po yon, 2 kaming babae, mga lalaki ang kasama namin. Pero yung 2 babae na yon ay galing po sa unit na Women and Children Protection Center. Kasi sabi nila, kailangan may babae. Kasi hindi lang puro lalaki. So, expect mo, pag mga disaster, syempre, ang mga vulnerable dyan is yung mga bata, mga kababaihan, mga elderly, na kailangan bigyan sila ng ibang approach na hindi na ibibigay sa mga pangkaraniwan na tao. Ano ang naging personal na natutunan o na-experience nung ikay tumulong sa Tacloban? Dahil napakalawak nung damage na nagawa nung bagyo na yon at pati mismo yung mga tumutulong, nagkaroon sila ng mga sarili nilang katuruan, napag-aralan. Yung iba naman, naging trauma din sa kanila bilang mga tagapagtulong. Paano naman sa iyo yun? Halos halos lahat po sila ay naka-experience ng trauma na yon. Lalo na displaced. Maraming families ang na-displace. Yes, Then, syempre po, iba-iba ang family na kung saan hindi nila alam kung saan sila pupunta. And of course, evacuation center, yun po yung unang pinuntahan nila para merong masilungan. So, ngayon po, itong mga evacuation centers, marami po ang mga families na nandoon. So, dun po pumasok yung aming
group, kagaya ko po, sa Women and Children Protection Center na kung saan para ma-prevent natin ang possible na abuse na kung saan itong mga, lalo pag walang privacy. Kasi nga po, iba-ibang family, sama-sama sa isang bubong. So malamang, hindi natin alam ang mga isip ng mga tao, di ba? Kaya nga po, nandun kailangan merong women's desk. So, ginawa namin, nag-put up kami ng women's help desk na kung saan kung merong mga suspicious na gagawin nitong mga masasama nito, malapit lang kaming lapitan na kung saan dun mismo sa mga evacuation centers, sa church, sa schools, at iba pa na kung saan doon nilalagay mga evacuation centers ay doon din nagkaroon ng visible na women's help desk. Nakakalungkot lang na much as pagka ganito may mga disaster, nakikita natin yung pinakamagagaling sa mga tao, no? Pero nandoon din kahit na nagkaroon na ng disaster, meron pa ring mga kasamaan na nangyayari, ano? Yun nga po kasi pag ganung mga incident, maraming mga nagte-take advantage. So, yun po yung mahirap na kinakaharap ng ibang tao na kung saan yung mga vulnerable na yon ay sila yung tinitake advantage. So, paano nila maharap yung pag-take advantage sa mga masasamang loob na yon? Siyempre, minsan, hindi mo ipagtanggol yung sarili mo. Lalo na kung kunwari galing ka nga sa disaster, biktima ka nga. Yes po. Nako, meron pa po tayong pag-uusapan, lalong-lalo na dun sa area nga ng anti-human trafficking, na related din po ito dun sa mga nakikita nating mga vulnerable women and children. At kaya po wag po tayong maglilipat na stasyon dahil tutuloy po natin ang pakikipag-usap kay Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin dito lamang po sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po kami. Kahit tayo ay kinukutya, minamaliit sa ibang bansa, hindi ko ikahihiya, dahil ang Diyos ang sating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo, taas mo o pagsayan mo. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa ehemplo.
magandang araw po muli sa inyong lahat at kung kabubukas pa lamang ng inyong mga devices, ng inyong radyo, ako po si Dan Andrew at ito po ang ating palatuntunang ehemplo na nagpapakita ng kagalingan ng Pilipino. Kasama po natin si Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. Siya po ang, anong tawag sa kanya Anti-Human Trafficking Crusader ng Camp Crame. At kanina nga po ay nag-uusap kami patungkol sa kanyang naging experience, lalong-lalo na doon sa Yolanda dahil nagkaroon po ng isang task force ang Camp Crame, ang kapulisan, para nga po tumulong sa kanila. Ma'am Marcia, doon sa pagtulong nyo na nabanggit natin doon sa nung tayo'y off-air, nagkakakwentuhan na pati yung iyong gawain doon sa Yolanda ay na-recognize din pala yun. Sinong grupo ang nakasipat dun sa mga government social workers at mukhang na-recognize din kayo doon? Nung time ng Typhoon Yolanda, iba't ibang NGOs, Yes, government oo. NGOs ang mga nagsulputan doon sa dami ng mga tumutulong. Unexpectedly, hindi ko naman siya inaakala na magkaroon ng search for government social worker. Yung na kung saan yung mga pwedeng i-nominate ay yung mga directly involved na mga social workers during Typhoon Oo. Yolanda. So siguro bilang pagkilala na rin at pasasalamat dun sa ginawa ninyo. Oo. Ang Consuelo Foundation, isa po siyang NGO. Yun po yung nagkaroon sila ng program na kung saan i-recognize itong mga social Oo. workers na to. Then, nung time na yon, nagkaroon po ng 50 mahigit na nominees. Then, kasama po ako sa nominate ng PNP. Oo. So, ako nagpapasalamat uli dahil kasama ako sa 5 na shortlist na- na recognize na mga social workers na directly involved during Well, Typhoon alam nyo, Yolanda. maganda nga po yun. Kasi nga dahil nga, alam nyo naman siguro na ako sabi ko nga malambot ang puso ko sa kapulisan dahil bagaman marami tayong naririnig na yung hindi magandang mga, sabihin natin, patotoo patungkol sa mga kapulisan, sabi ko nga, maliit na bahagi lang yan. Napakalaki po. No? Napakalaki po ng bahagi ng ating police force na maaayos. Kaya nga po nakakalungkot sapagkat yung mga kakaunti, sila po yung nakakasira sa pangalan. So itong mga recognition na ito ay napakaganda. Now, itong sabi mo nga, yung tumutulong kayo lalong-lalo na dun sa mga vulnerable women and children particularly. So, ang isang nagiging problema natin talaga sa ating bansa ngayon ay yung sinasabing ang human trafficking. At napapansin nga natin, madalas nang nagsisimula yan pagka mayroong disaster. Dahil wala na silang kabuhayan, at dun ngayon sila kumakapit sa patalim. Sa iyong work, Ma'am Marcia, paano nagsisimula ang sabihin na nating process ng pagprotekta sa mga taong ganito, ng mga kababaihan, kabataan, o even mga kalalakihan na mga naapektuhan ng human trafficking? Simula po, nag-start itong trafficking na to. Trafficking na mga cases. Hindi lang po mga babae, mga bata ang biktima, kundi kasama na rin ang mga lalaki. So, compare mo sa mga ibang cases ng child abuse, lalo na po yung mga RA 7610, child abuse, mga rape cases, iba po itong kaso na to. Iba itong krimen ng anti-trafficking. Kasi po, nag-imbestiga ng mga cases na yan, iba yung pag-handle, iba yung approach mo sa pag-handle ng mga child abuse, rape cases compared sa trafficking. Ngayon po, hindi na ang pinaka-challenge, hindi na malayo ang perpetrator sa trafficking cases. Yung napapanood po natin ngayon, 'di ba? Nakikita nyo po kung ilang taon itong mga bata na to na nabibiktima. Ang relationship niya sa kanyang perpetrator is within household. So mahirap. So itong nangyayari dito ay yung mismong mga gumagawa nitong maling gawin na ito ay kasama ng mga babae o ng mga bata sa kanilang abuse. Tama po, sir. Hindi na siya stranger. Na kung saan
ang inaakala mo na yung pamilya na mapoprotekta sa mga batang ito, sa mga biktima ito, pero sila yung mga nag-e-exploit. Aha. So, challenge po talaga sa amin sa Women and Children Protection, pag ganyan yung mga nire-rescue namin, mahirap po talaga ihiwalay itong mga bata na to sa kanilang pamilya, kadugo. Kasi ang iniisip nitong mga victim survivor na to, hindi masama. Dahil ang tingin nila parang nakakatulong pa sila siguro doon sa kanilang pamilya. Tama po, sir. Kasi itong trafficking na to, ang mga pamilya na to, umaasa na itong krimen na to ay madaling makakuha ng pera. Lalo po kung ang mga binibiktima nito ay belong sa socio-economic status. So, minsan kahirapan din ang dahilan bakit ito nangyayari. Oo. So, ngayon, ang akala ng mga biktima nito, makakatulong sila sa paghahanap buhay. So iba pa ito dun sa human trafficking na kumukuha ng mga kababaihan dito o ng kabataan at pagkatapos naman kinakalakal naman sa ibang lugar. Ibang issue na naman yon. Ibang issue po, sir. Meron na po tayo ngayon traditional trafficking and yung online sexual exploitation of children, which is trafficking din po. Oo. So, yung mga traditional trafficking, ito yung ang victim dito, ito yung mga pinapasok sa casa, pinapasok sa club. Ngayon, meron pa rin itong facilitator na may maghahawak sa kanila, yung sinasabi nating mamasan. Yun yung mga kumukupkop nitong mga babae na to, pero ang kanilang gagawin ay ibebenta sa mga customer, sa mga entertainer nila. Pero itong online sexual exploitation of children, ito ay nagaganap mismo minsan sa loob ng bahay. Na kung saan gagamit lang ng mga computer, na kung saan ipapakita yung mga hindi maganda, pinipicturan sila. At ano ho ito? Kadalasan o kung minsan ay mga magulang nila ang Tama po, sir. So, ano ang mas madalas ba ng mga magulang ang nagpapatakbo ng mga ganitong klaseng operation? Kasi nga dahil nga sabi nyo nga ang akala tuloy nila nakakatulong sila sa pamilya nila Since nag-start po kami ng rescue operations ng trafficking 2015, nag-shift na din sila. Kumbaga, dati sa establishment lang, sa mga bar, pero nag-shift na po na pwede nilang gawin pala kahit mismo sa loob ng bahay. Na kung saan itong mga bata na to, madaling maloko, madaling mahikayat, kahit hindi mo sila pwersahin, abutan mo lang sila na kung pwedeng candy, konting pera, na po sila, kumbaga, susunod na sila kung ano yung inuutos mo. Lalo po yung kung mga magulang pa or kadugo yung kasama nila. Now, ito ba yung kadahilanan din sapagkat ang naging gawain nyo, Ma'am Marcia, is kayo ay tumulong para magbalangkas ng SOP, yung Standard Operating Procedures. Ito ba yung pinanggagalingan mo? Kasi sabi mo nga na iba yung pag-handle sa traditional trafficking at dun sa ganitong klaseng trafficking of women and children. Yung ba yung kadahilanan at ano yung, sabihin na natin, ano yung na-introduce ninyo na kakaibang pag-handle sa mga ganitong klaseng kaso? Sa kapulisan po, meron po kaming standard operating procedures na kung saan ito po yung susundan na mga investigators ng kapulisan na kung saan ito yung mga tamang proseso paano mag-handle ng mga cases, paano i-implement itong mga batas na to through standard operating procedure ng within PNP. Pero dahil po, sabi ko nga po, yung trafficking cases, iba na po yung trend. Iba na yung kumbaga, hindi na stranger. Hindi na malayo sa katugo. So ngayon, ako bilang social worker, yun po yung hindi ko naman sinasabi na lahat ng trabaho ng isang social worker ay alam ng kapulisan. Oo. Yung mga kasama kong non-social work,
pwede naman po mag-handle ng mga cases. Mm. But then, May ibang may ibang mindset approach. Na? Oo. May ibang approach na dapat i-employ mo sa ganung kaso. Oo. Kasi napaka-sensitive po yan eh. So, kailangan gamitan mo siya ng victim-centered approach na kung saan kailangan itong investigator or interviewer ay prepared sa kanilang sarili. Oo. Alam nila kung ano yung gagawin. Lalo po, mag-handle ka ng mga traumatic experiences. Wala pong shortcut dyan. Oo. Hindi yung agad na gustong makuha yung informasyon at kakausapin mo agad. Oo. Hindi po ganun kadali. May proseso po tayo. Na At kung saka saan, iingatan mo kasi dahil pwedeng yung pati yung pagtatanong ninyo maging traumatiko din eh. tama po yan, sir. So, isa din po yan sa training na ginagawa ngayon ng Women and Children Protection Center na kung saan ang mga women's desk sa local ay mag-undergo ng training how to handle traffic victims or any kind of child cases na kung saan gagamitan mo siya ng victim-centered approach at gender sensitivity na kung saan hindi ka makaka-add ng trauma nitong mga victim survivors. Kung ano pa, dapat nga makagaang pa dapat. No? Now, Ma'am Marcia, siguro magpe-personal ako ng kaunti. Kayo po ba'y pamilyado na? Meron na po akong asawa. Aha. Parehas po kaming pulis. Okay. At ngayon po, meron na po akong anak, parehas babae. Oo. Ages 16 and 10 Yon, years old. kaya ako kasi itatanong dahil para sa isang pamilyadong tao na may mga anak at ito po yung hinahandle nyo, hindi po ba kayo'y naapektuhan din? Lalo na't nakikita nyo day in, day out, makikita niyo itong mga apektado na ito. Ano po ang ginagawa sa isang tulad ninyo na social worker na humahandle ng napakaselan na bagay at paano niyong paano ba sabihin natin na natatanggal yung sakit ng nakikita niyo sa ibang tao? Sir Dan, tayo po ay tao lang na may pakiramdam din. Siyempre, lahat ng mga pinagdadaanan nitong mga victim survivor na to, minsan na-absorb mo siya. Na kung pwede nga lang, ikaw na magganti para sa kanila. Oo. But then, siyempre, bilang service providers, meron din po kaming mga training na mga stress debriefing, trauma-informed care, ganun po. Kung para bilang service providers, kailangan din mag-undergo ka ng training na yun na kung saan maibsan nitong mga naa-absorb mong mga traumatic experiences na nakakausap mo nitong mga victim survivors na to. So sa akin siguro dahil social worker ako, madali kong ma-adapt yung ganong sitwasyon. So medyo likas na sa nature na okay, alam ko mahirap ito. Pero dahil trabaho mo, kailangan mong gampanan, pero dapat marunong ka mag-manage. I-set aside mo yung sa trabaho, sa pamilya, at dun sa pag-handle mo ng mga ganong kaso. At hindi naman ba hindi ba mahirap sa pamilya Agustin na kayong mag-asawa parehong nasa police service? Meron Siguro din. ibang stress din kay mister, syempre. May mga negative and positive. Siguro yung positive doon dahil parehas kami ng trabaho, we belong in one organization, meaning naintindihan namin ang setup ng bawat isa. Pero minsan, ang negative naman doon, dahil parehas kami ng trabaho, minsan hindi naman perpekto yung lalo may anak po kami. Minsan nakakaligtaan din namin na may responsibilidad din bilang sa pamilya. Mukhang lahat naman tayo mayroong ganong kakulangan. Ano? Yes po, pero ganun pa man, kailangan talaga marunong ka mag-manage. Time management. So kasama din yun. Sa trabaho at sa pamilya. Now, dito so obviously para sa inyong mag-asawa ay ang nasa being in the police service, kayo nasa serbisyo publiko, kayo nasa mga alagad nga ng batas. Ito na ang career development ng isang Marcia Agustin. Ito na ang direksyon ninyo. Sa akin, sir, siguro ito na yung direction ko. Lalo po, nasa Women and Children Protection Center po ako. Nakita ko paano itong araw-araw na may dumudulog na reklamo sa amin, itong mga cases na hinahandle namin, parang ang hirap iwanan. Para sa akin, mahirap siyang iwanan. Kasi ako, gusto ko,
kung pwede nga lang lahat matulungan, lahat wala nang mabibiktima. Oo. So hanggat hindi pa ako nagre-retire, wala na po akong iniisip na lumipat ng ibang department. Dito na ako kasi sabi ko, hanggang pag-retire ko, marami akong matutulungan. At marami akong ma-mentor ng mga junior officers ko. Sila naman ang susunod sa yapak mo. Tama po. Now, sir. ano ang, ito, lagi kong itong tinatanong sa mga nakakakwentuhan ko dito sa ehemplo. I'm very sure mayroon kayong mga success stories. Yung mga na iaalis nyo sa human trafficking at nagbabago ang buhay. Ano ang ginagawa nun sa inyo, sa inyong career, sa iyong pag-iisip, pagka mayroon kayong mga nasasalba na mga pamilya at mga kababaihan at kabataan sa ganitong klaseng sitwasyon? Unang-una po, Sir Dan, masarap sa pakiramdam. Tumulong na hindi mo siya kaano-ano, wala kang pinipili. So, kailangan din, para sa akin, kailangan talaga yung passion and attitude. Paano magbigay ng service na wala kang hinihinging kapalit. Siguro, sa akin, sabi ko nga, dapat, hindi ko naman sinasabi na merong susunod sa aking yapak. Pero para sa akin, ipinapakita ko kung ano yung tama. Kailangan love mo yung trabaho mo, na kung saan mag-deliver ka ng service na parehas lang. Kahit hindi man nakikita nila, same pa rin kung paano ka magbigay ng serbisyo na wala kang tinatangi. Wala kang pinipili. At lagi kong iniisip na lahat ng aksyon na gagawin ko, sana itong mga taong makakasalumuha ko, ngingiti, aalis, lalayo sila na nakangiti sa maayos. akin. Now, kaya nga siguro para din dun sa mga nakikinig sa atin na nag-iisip na either pumasok sa kapulisan o di kaya naman pumasok sa social service. So, una, meron kang passion dun sa ginagawa mo na makatulong at gumawa ng mabuti. Yung isa rin siguro, tibay ng sikmura para harapin yung kasi sabi mo nga, hindi to gawang biro na makakita ka ng mga sarili nilang mga anak kinakalakal nila at minsan talagang nakagagalit yun kung hindi ka rin matibay, pati ikaw maapektuhan talaga. Tama po yun, sir. Pero sabi ko nga, hanggat meron pa ring Women and Children Protection Center, hindi kami titigil para tugisin itong mga perpetrator na to. Pero lagi kong sinasabi na hindi lang ito responsibilidad ng kapulisan. Paano masugpo itong krimen na to, kundi responsibilidad ng bawat isa, lalo po yung mga at yung community. Oo. At saka po, yung mismo nasa bahay, kaya sabing wala nang pinipili Sa pamilya pa lang, nangyayari na. Paano na lang sa community mo? So, dapat mag-start lahat within sa family. Paano mo maproteksyonan ang mga anak, itong mga kasama mo na hindi sila ma-exploit sa ganong krimen. Marami po bang ngayon ba may pangangailangan ang kapulisan natin dito sa area ng human trafficking? Kasi dahil kadalasan yung pumapasok nga sa kapulisan, pero many of them siguro ang iniisip kagad nila is yung sa area of crime prevention, not necessarily dun sa area ng women, children protection at human trafficking. Mayroon po bang pangangailangan? Kasi baka may mga nakikinig ngayon. Sa ngayon, sir, maganda na rin po kasi yung cooperation and collaboration natin with the foreign counterparts. Okay. Ngayon po, minsan po yung mga madalas na mga referral sa amin, yung sa victim ng trafficking, ay galing ng Federal Bureau of Investigation, ang Australian Federal Police. So ngayon po sa aming opisina sa Women and Children Protection Center, meron na po kaming Philippine Internet Crimes Against Children Center. So talagang all over na nagtutulungan? Yes po. Nagkakaroon na po ng pagtutulungan ang both local and foreign agencies. So ngayon po, na-create po itong center na to para upang sa ganon magkaroon ng joint effort
para makombat itong krimen ng trafficking. Nako, talagang ito po ay totoo po sa ating lipunan ngayon at hindi lamang po nangyayari dito sa Pilipinas, kung hindi po all over the world. At kaya nga po tayo dito sa ehemplo, kaya natin ginegest yung mga kagaya ni Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin, ay para nga ho rin mamulat tayo na sabi nga ni Ma'am Marcia, mayroon po tayong responsibilidad bilang isang komunidad na tumulong at magsabi. Kasi po kung hindi tayo kikilos, hindi tayo magsasabi, kung alam po natin yung kapitbahay natin meron na palang ginagawa, ay lalo pong lalaganap at hindi po tayo pwedeng tumahimik. At bukas po ang pintuan ng PNP at yung kanilang Women and Child Protection Unit para po kung mayroon po kayong mga kakilalang gumagawa nito, at I'm very sure meron ding anonymity clause yan para maprotektahan din kayo, pero kailangan pong magsabi tayo at siguro kahit po sa maliit na paraan natin dito sa ehemplo ay makatulong tayo. Nako, mayroon pa po tayong mga ilang sandali kasama si PCMS Marcia Agustin dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan or rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital. Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa ehemplo. Ito pa rin po ang inyong palatuntunang ehemplo at ako pa rin ang inyong kaibigan na si Dan Andrew at patuloy po tayo sa ating palatuntunan at paalala lang po kung kayo po ay may kakilalang pwede nating tingalain at maging ehemplo sa atin, no? Maging ito man ay individual o kaya na may organisasyon. Abay, paalam niyo po sa amin, pwede po kayong mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman, siyempre like niyo muna po tayo sa Facebook, no? Punta ho kayo sa FEBC Radio Facebook page natin, mag-like kayo at pwede po kayong mag-comment, no? Mag-post po kayo ng comment, bigay niyo po yung detalye sa amin, email address o di kaya na may telephone number at konting background po dun sa inyong gustong ma-feature dito at ang aming pong producer na si Aruel Mendoza po ang siyang magko-contact sa inyo para po naman masama namin kayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ngayon, tayo po ngayon nasa huling bahagi na ng ating pakikipagkwentuhan kay Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. So, Ma'am Marcia, alam nyo, ako'y natutuwa sapagkat sabi ko nga, gustong-gusto ko na maitaas at maipakita
na napakaraming mga kapulisan natin na talaga namang gumagawa ng kabutihan at ginagawa yung kanilang trabaho. Ngayon, marami po tayong mga nakikinig. Siguro nag-iisip sila kung ito'y magandang pagkakataon na siguro hikayatin natin sila na either magpulis kung gusto nila o di kaya naman tumuloy sa social work. Pero ang gusto kong maitanong, paano po ba na maging isang ehemplo bilang isang pulis at bilang isang social worker sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na para sa mga kabataan? Thank you, Sir Dan. Nagpapasalamat po ako dahil inanyahan niyo po ako dito. Sa hanay po ng pulisya, alam ko marami po kayong mga naririnig na mga negative, but then sana kayong mga tagapakinig o televiewers nitong programang ito, sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi naman po lahat ng kapulisan ay ganun ang ginagawa. Meron pa ring mabubuting pulis na gumagawa ng tama. Marami, oo. So sa mga gusto naman, ako hindi ko naman sinasabi na kuhanin nyo itong course na social worker. Mhm. But then as experience, malaking bagay po na kung graduate ng social work, isang social worker, malaking bagay po ito na maging kaparte ka sa hindi lang sa hanay ng DSWD, kundi hanay din sa kapulisan. Dahil sa population natin ngayon, marami po ang mga bata, mga babae, na mostly sila yung mga vulnerable sector ng society, na kung saan sila ay nangangailangan ng pag-aruga compare sa mga ibang tao na nakakasalamuhan natin. Kasi ngayon nakikita ko sa ating komunidad, sila yung mga vulnerable na tao na madali lang silang mabiktima itong mga bata na to at mga kababaihan. Sa hanay ng pulisya, ako po ay magbibigay ng payo na tayo bilang pulis, tayo ay dapat magtrabaho lang ng tama, sundin natin kung ano yung nararapat, magtrabaho tayo kahit hindi tayo nakikita. Kasi kung tayo ay magtrabaho lang dahil nakikita tayo ng ibang tao, hindi po hindi po yun yung tamang ginagawa ng isang tunay na tao na may passion, may love sa kanyang pagbibigay ng serbisyo. So, ako sa on behalf of the Women and Children Protection Center, kami po ay 24/7 na alerto sa aming opisina. Kung kayo po ay may nakikita o may nalalaman tungkol sa pang-aabuso, pwede po kayong lumapit sa malapit na Women and Children Protection Desk na iyong nasasakupan. Kasi ang Women's Desk po ngayon ay established na po siya nationwide. Laganap na siya, oo. Yes. Nagkaroon po ng, nag-establish po ng ang Women's Desk buong Pilipinas. So kung saang station ka, saang municipalidad ka, meron po tayong nakatayong Women's Desk doon na kung saan sila po yung nagka-cater kung may mga reklamo tungkol sa pang-aabuso ng bata at mga kababaihan. Nako, ma'am, maraming salamat po. At sabi ko nga, kahit nasa maliit na kaparaanan ito na nakilala ang inyong gawain, kayo po'y na-recognize ng Metrobank, nakatutuwa na sila ay tumitingin sa mga ganitong gawain. Ito po'y nagbibigay ng karangalan para po sa inyong gawain at sana po kahit nasa maliit na paraan din para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ay makatulong din tayo para malabanan natin itong human trafficking. Ma'am Marcia, maraming salamat po. Maraming salamat din, Sir Dan, at sa bumubuo ng Far East Broadcasting Company
Philippines. Nako, maraming salamat. Nako, yan po ang ating ehemplo sa araw na ito, si Police Chief Master Sergeant Marcia Agustin. Siya po ay tumutulong sa anti-human trafficking dito sa ating bansa at kasama po siya ng Women and Child Protection Unit ng ating Philippine National Police. Nako, sana po kayo po nabigyan ng unang-una idea na pwede pala, hindi lang pala sa DSWD nga ang social work, pwede rin pala sa kapulisan. At kung mayroon po sa inyo dyan na nakikinig ngayon at naroroon ang passion para tumulong, ito ho siguro isang lugar na pwede nating pagtuunan ng pansin. At lagi nga po nating sinasabi dito, wala pong sinisino, pwede po tayong lahat maging ehemplo. At sabi nga po ni Ma'am Marcia, dapat naroroon yung passion, nandoon yung pagmamahal natin, lalong-lalo na sa kapwa, kung talagang gusto po nating tumulong. Nako, tayo po ay kapos na sa oras at lagi naman po dito sa ehemplo at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. At tulad nga po ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na nagpapaalala po sa inyo na kahit anuman ang inyong sitwasyon, maliit man o malaki, ay kayo po ay maaaring maging isang ehemplo para sa lahat. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.